City Director ng Student Media sa Tacloban City. Hindi po ko manghihingi ng isang bagay. No? Hindi ako manghihingi ng tira o anumang bagay na mayroon kayo. So, nais ko lang magbahagi ng salita ng Diyos sapagkat ito ang trabaho ng isang lingkod ng Diyos bilang pastor. Marami po kami pastor na dito ngayon dahil mayroon kami pastor transference sa Bicol. Hindi aksidente na sa gabi ito kami nakasakay. Ako naniwala na hindi aksidente sa gabi ito kaya dito kami sapagkat naniwala ko na may plano ang Diyos para marinig natin ang mensahe ng biyaya ng Panginoon. Hindi po kami naparito para manghikayat ng reliyon. No? Kasi kahit kami man ay hindi namin pinagmalaki at pwede namin pagyabang ang reliyon. Mga kabiyaya, mga kapatid o mga kababayan ko. So, sa gabi ito, bigyan niyo ko pa ng isang pagkataon na magbahagi ng salita ng Diyos. Alam ko may nagbahagi kanina. Pero magkakaiba kami ng prinsipyo. So, kami hindi ko nahihin ng bagay. Marami na kami mga lugar. Lumaki po ako na ang buhay ko ay Christian. Nagtuturo, nangaral. Pero kahit isang piso hindi ako nahihin dahil ang salita ng Diyos ay libre para sa akin. At ibabahagi ko dito natin na walang bayad. Sa pagkakalagap natin ito mula sa Panginoon na walang bayad. Pero ganun pa ba, nirespeto ko yung kanilang posisyon. No? Sa gabi ito mga kababayan, bigyan niyo ko ng isang pagkataon na magbahagi ng salita ng Diyos. Okay? So, ang ating pag-usapan sa gabi ito, yung mabuting balita. Alam ko sa panahon natin ngayon, lalo sa ating bansang Pilipinas, hindi mga mabuti ang mga balita ang ating narinig sa mga telebisyon. Hindi mga mabuting balita ang ating narinig sa mga cellphone. Sapagkat puro mga problema ang ating mga narinig sa mga balita ito. Maging sa mga TV, radio, nandiyan yung corruption, nandiyan yung kahirapan, kung ano-ano ang mga pinag-usapan. Kaya hindi ito matawag na masabing mabuting balita, lalo na sa takbo ng ating panahon ngayon o sa ating ekonomiya. Pero ganun pa man, patuloy tayong titiwala sa Panginoon. Pero mga kapatid, mga kabiyaya, kababayan ko, mayroong isang mabuting balita na dapat natin maunawaan. Pero isang mabuting balita na dapat natin malaman kung ano yung isang mabuting balita na sinabi ng Biblia. Ano po ba ang mabuting balita sa isang tao? Ano po ba ang isang mabuting balita? Ang mabuting balita ay hindi po reliyon. Sabi ko, ang mabuting balita ay hindi simbahan. Ang mabuting balita ay hindi reliyon. Ang mabuting balita ay hindi organisasyon o denominasyon. Tulad ng iba. No? Pero para sa akin, walang ibang mabuting balita kundi si Kristo lamang. Amen? Si Jesus ay namatay para sa lahat. Si Jesus namatay hindi sa isang simbahan. Si Jesus namatay hindi para sa isang reliyon. Si Jesus ay namatay para sa lahat. Mas daming lahat, ikaw at ako, tayong lahat ng mga makasalanan. Ipapakita ko sa inyo kung paano ang ating Panginoon Jesus ay naging mabuting balita para sa atin. Isa sa mga gabing iyon na kung saan ang mga magbalantay ng tupa, mga pastol, nagbabantay ng tupa, sa gabing iyon ay may isang anghel na nagpapakita sa kalagitnaan. Ito ang sabi ng Lucas, kabanatang 2, talatang 10 hanggang 11. Anong sabi ng Lucas? 2:11. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may magandang balita. No, ito yung magandang, sabi ko sa inyo, magandang balita eh. Mismo ang anghel ay nagsabi doon sa mga napagbalantay sa gabing iyon. Sabi niya, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita. No, sinabi ng anghel doon sa mga balantay na mayroon siyang dala. Ano yung dala niya? Magandang balita. No? Pag sinabi yung magandang balita, hindi bad news, good news. So ano po yung magandang balita na sinabi ng anghel? Sa Lucas 2:11. Ang sabi niya, huwag kayong matakot, ako ay may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ano sabi ng anghel? Pero siyang dala ng magandang balita na magdudulot ng malaking kagalakan. So nakita ba niyo kung ano malaking kagalakan? No? So ano yung malaking kagalakan? Tingnan nyo, bakit natin pinagdiwang ng buong mundo ang Kapaskuhan? Sapagat ito yung nagdudulot ng kagalakan at kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Tama po ba? No? So dahil sa kapanganakan ng ating Panginoon, nung siya pinanganak, nagsimula yung unang Pasko. Kung bakit nagkaroon na ng Kapaskuhan, dahil ang ating Panginoong Isus ay ipinanganak. No, kaya tayo ay nagkaroon ng unang Kapaskuhan. Kaya sabi ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat ako ay mayroong magandang dala na magandang balita. No, sabi niya, at ito ay magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sino po yun? Ang ating Panginoon Jesucristo. Verse 11, sabi niya, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristo Panginoon. So kung ito ko ng anghel, na isinilang sa gabing iyon, kundi ang ating Panginoon sa Kristo lamang. Amen? So, kaya doon ay nagkakaroon ng unang Kapaskuhan. Nagkakaroon tayo ng unang Kapaskuhan, mga kabiyaya, mga kababayan ko.
So walang ibang magandang balita, kundi si Kristo lamang. Hindi po magandang balita ang simbahan, ang reliyon. Kasi bakit? Minsan nag-away-away ang mga simbahan, ang reliyon. Kung sino ang isakto, kung sino ang tama, kung sino ang pinakamaganda. Mga kapatid, hindi po. Isa lang po ang magandang balita na mayroong isang tao, may isang bata na ipinanganak, isinilang sa ibabaw sa mundong ito para sa iyo at para sa akin. Tama po ba? So, walang ibang magandang balita kundi si Kristo. Kaya dito nagsimula ang unang Pasko. Dito nagkaroon o nagsimula ng unang Pasko na kung saan ipinanganak ang ating Panginoon sa Kristo. Sa kadahilanan kung bakit siya ipinanganak upang tubusin tayo mula sa kapahamakan at kabayaran ng ating kasalanan. Yun po ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon sa Kristo, mga kababayan ko, ipinanganak sa mahirap na sitwasyon. Sapagkat siya ipinanganak sa pinakamahirap na sitwasyon. Siguro kayo ipinanganak sa hospital. Yung iba private, naka-aircon pa. Alam naman natin ang kwento sa buhay ng ating Panginoon. Ipinanganak siya sa pinakamahirap na sitwasyon. Pinakamahirap na lugar. Walang ibang kulungan ng mga tupa. Di ba? So mapalik pa tayo, swerte pa tayo. Kaya alam natin kung anong dahilan kung bakit ang ating Panginoon Kristo ipinanganak. So, bakit? Paano nangyari? Para tayo ay hindi mapapahamak. No? Upang tayo ay tubusin mula sa ating magkasalanan. Ano sabi ng Bible? John 3:16. Juan 3:16. Basahin ko sa Biblia. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katawan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaysa isang anak upang ang sino mang sumpantaya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wow! Grabe ang ginawa ng ating Diyos na buhay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, mga kababayan, sa mga waray kabugtuan, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesucristo. Para alin? Bakit niya pinadala? Anong dahilan? Para tayo ay hindi mapapahamak. Ang sino mang sumpataya sa kanya ay hindi mapapahamak. Kaya isa lang paraan para hindi mapapahamak. Tulad ng sinabi ng Biblia, sampalatayan natin ang ating Panginoong Jesucristo. So bakit ibinigay ng Diyos at kanya kaysa isang anak sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan? So walang ibang paraan ng Diyos para mabayaran ang kasalanan natin sa mundong ito. Walang ibang kundi ang kamatayan ng kanyang kaisang-isang anak na si Jesucristo. So yun po ang dahilan. Bakit ano sabi ng Roma 6:23? Maikli lang po. No, maikli lang ang pagbabagi ko sa inyo. Ang sabi ng Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Sino po dito ang walang kasalanan? Lahat po tayo may kasalanan. Tama po ba? Lahat tayo ay nagkakamali. Tayo ay pinanganak kahit hindi ka pa nagagawa, pero mayroon tayong kasalanan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kaya yun ang dahilan bakit ang ating Panginoon Jesus ipinanganak. Para bayaran ang ating kasalanan. Siya ay namatay sa krus. Siya ay namatay para sa iyo at para sa akin. Para mabayaran ang ating mga kasalanan, mga kababayan. So malinaw, ang sabi ng Bible, ang dahilan kung bakit Jesus ay namatay para hindi tayo mapapahamak sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa ibabaw sa krus ng Kalbaryo. So malinaw po, sapagkat wala nang ibang sukat na ikakaligtas ng tao sa silong ng langit at sa ibabaw ng lupa, kundi si Kristo lamang. Wala na. Hindi sinabi ng Biblia na mayroong reliyon para maligtas ka. Wala po. Walang ibang paraan para sa kaligtasan, Igsoon, kabugtuan, kasangkayan, mga kaibigan, mga kababayan ko, kundi si Kristo lamang. Hindi simbahan para ka maligtas. Hindi reliyon para ka maligtas. Ang kaligtasan ay wala sa reliyon, wala sa simbahan, wala sa organisasyon, kundi ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang. Ano sabi ng Bible? Ano sabi ng Gawa chapter 4 verse 12? Gawa 4:12, ano sabi ng Bible? Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So walang iba, sabi ng Bible, sa kanya lamang matagpuan ang kaligtasan. Kanino natin matagpuan ang kaligtasan? Kay Kristo lamang. Amen? Kay Jesus lamang natin matagpuan ang kaligtasan, mga kababayan ko. Hindi sa simbahan, hindi sa reliyon,
Pero hindi po ko against sa simbahan at reliyon kasi ako man ay mayroong simbahan. Ang trabaho ng simbahan ay magturo. Ang trabaho ng reliyon ay turuan tayo mabuhay kay Kristo. Ang trabaho ng simbahan ay turuan tayo na mabuhay sa ating Panginoon. Sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pero ang kaligtasan wala sa simbahan, wala sa reliyon. Ang kaligtasan na kay Kristo. Kasi kahit mayroong kang simbahan, kahit mayroong kang reliyon, pero wala kang tunay na relasyon kay Kristo, kabugtuan. Kailangan natin ang tunay na relasyon kay Kristo sa pamagitan ng pagtanggap at pagsampalataya sa Kanya. So malinaw, walang ibang paraan, walang ibang pangalan sa ibabaw sa mundong ito. Sabi ng Bible, Gawa 4:12, kaibinigay ng Diyos na sukat ikakaligtas ng lahat ng tao, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Ano sabi ng last verse? No, John 14:6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No, sino dito ko na ako at ang katotohanan at ang buhay? Walang iba kundi si Jesucristo. Mismo si Jesus ay nagturo, nag-aral sa kanyang mga alagad at sa mga tao. Ang sabi niya sa panahon na yun, sa Juan 14:6, nasulat ng apostol Juan, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So paano ang katotohanan? Sino ang katotohanan? Sino ang daan at ang buhay? Walang ibang kundi si Jesucristo lamang kasakayan. Mga kababayan at kabugtuan ko, si Kristo lamang. Ang malaga po, anumang simbahan ka mayroon kayo, patuloy sa simbahan mo. Kung anong reliyon ka mayroon kayo, patuloy sa reliyon mo. Ang mahalaga ay magkaroon ka ng tunay na relasyon kay Kristo. Ang malaga ay mayroon ka ng tunay na pag-ibig kay Kristo. Ang malaga ay may tunay ka na paglilingkod kay Kristo. Kaya padayon, patuloy sa Bisaya, padayon kung sa magsimbahan na ka. Importante doon na kay Gumba sa pag-alaga na kay Kristo. Ang importante na kay relasyon diha kay Kristo. Kasi kahit gano'ng kaganda sa imong simbahan at reliyon, pero ikaw mismo walay tinuod. Walay tinuod, anay, ka relasyon na sa Ginoo. Way kapuslanan ang simbahan at reliyon igsoon. Pero bisan mo sa kagabay sa imong simbahan, isang giligwapo, pero ikaw adunay tinuod ka relasyon na sa Ginoo. Ang kasiguruhan sa kaligtasan ay wala sa simbahan, kundi kay Kristo. Ang trabaho ng simbahan at reliyon, tudluan ta magkinabuhi sa kabaturan. Turuan tayo magkinabuhi sa kalooban ng Diyos. Turuan tayo mabuhay sa kalooban ng Panginoon. Yan ang trabaho ng reliyon at kasimbahan. Turuan tayo lumakad sa panampalataya. Pero ang tinutuloy na kaligtasan ay na kay Kristo na ating pinaniniwalaan. So, ano ang iyong desisyon sa gabing ito, mga kababayan ko, mga kasakayan? Upang hindi tayo mapapahamang sa kapamakan sa pamagitan ng ating kasalanan, ano ang iyong desisyon? Tanggapin mo ba o tanggihan si Kristo sa iyong buhay? Alam ba niyo kung ano ang regalo ng Diyos sa ating buhay? Ang regalo ng Diyos sa atin ay, si Kristo. Amen? Alam mo, pinakamagandang regalo sa buhay ng tao si Kristo. Maring wala ka matanggap na regalo sa Kapaskuhan na to. Okay lang yun. Ang malaga sa araw nito, sa gabi ito, tanggapin mo si Kristo. Siya yung pinakamagandang regalo na pinadala ng Diyos sa ibabaw sa mundong ito para ikaw may maligtas mula sa kasalanan. Amen? No, hindi po reliyon ang pinadala ni Kristo ng Diyos. Hindi simbahan ang pinadala kundi si Kristo. Tanggapin natin si Kristo, paniniwalaan natin si Kristo. Kaya sa gabing ito, mga kababayan, ano ang inyong desisyon sa gabing ito? Tanggapin ang regalo o tanggihan ang regalo? Ang tanong ko sa inyo, mahirap pa tumanggap ng regalo? Siguro, hindi naman siguro tayo. Tama? Pag mayroong nagbigay siya ng regalo tayo, siguro hindi mo tatanggihan yun. Kasi regalo, tama po? Yes po. No? Sabi ka kanila, mahirap tanggihan ang regalo. Dapat tanggapin. No? So, ganun din ang Diyos. Ang Diyos ay nag-offer, ang Diyos ay nagbigay, nagpadala ng malaking regalo sa mundo. Isinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa atin, mga kasangkayan, mga kaigsuunan, mga kababayan ko, hindi mapapahamak sa pamagitan ng kanyang anak. So, ano dapat natin gawin? Dapat tanggapin natin ang regalo. Kapag tinandihan natin ang regalo ng Diyos sa ating buhay, kapahamakan ang ating pupuntahan. Sasabihin ko sa inyo, impyerno ang puntahan ng tao kapag tinanggihan si Kristo. Period po. Kapag tinanggihan mo si Kristo sa iyong buhay, impyerno ang pupuntahan mo igsoon. Pero kapag tinanggap mo si Kristo, buhay na wala hanggan. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Biblia sa John 16 na ating binasa, ang sino mang tumanggap at sumpalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng tumanggap at sumpalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto niyo ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Anong sikreto? Tanggapin at sumpalataya si Kristo. Tama po, Day, no? Nag-agree po si Daday. Yes po. Walang ibang paraan para magkaroon ka ng kaligtasan sa buhay.
Mga kapatid, mga kababayan ko, ang buhay natin ay maikli lamang. Tama po ba? Ang buhay natin sa mundong ito ay pansamantala lamang. Temporaryo lamang. Pusukot kang sa dili, mabot ka sa buhay na tawag ng kamatayan. Walay kasiguruhan ang buhay. Pero kapag na kay Kristo ka, ano man ang takbo ng mundong ito, sigurado may kaligtasan ka. Amen? Matapos man ang buhay mo sa mundong ito, sigurado langit ang pupuntahan mo. Matapos man ang buhay mo sa mundong ito, at least mayroon kang Kristo na nagbibigay sa iyo ng kaligtasan, kasiguruhan, kapag tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay. Kaya sa gabi ito, ano po ang iyong desisyon? Sapagkat ang ating Diyos, Ama, ay nagdesisyon, kaya pinadala niya ang kanyang bugtong anak. Siya po'y nagdesisyon na para hindi ka mapapahabag, hindi tayo mapapahabag. Nagdesisyon siya na ipadala ang kanyang bugtong na anak upang hindi tayo mapapahabag. Kaya ikaw ngayon, ano ang iyong desisyon para ikaw ay hindi mapapahabag? Tanggapin o tanggihan mo ang regalo ng Diyos sa gabi nito. Kaya kung bakit tayo nagkaroon ng Kapaskuhan, sapagkat yun ang dahilan, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak at ipinanganak, kaya nagkaroon tayo ng Kapaskuhan. Di ba? Alam ko, lahat tayong pamilya ay masaya, lalo na pagsama-sama dahil sa Kapaskuhan. Nag-celebrate ang buong pamilya at mga kaibigan dahil sa Kapaskuhan ito. Nakalimutan nila na sa pag-celebrate nila sa Kapaskuhan, dapat si Kristo ang may taas, dapat si Kristo ang mapasinugan sa Bisaya pa. No? So sa gabi ito, ano ang iyong desisyon? Kung nais mong tagapin ang Panginoong Kristo sa iyong puso, nais mong ipanalangin mo ang panalangin na ito mula sa iyong puso. Gawing personal ang panalangin na ito. Mga kababayan ko, hindi po biro sa buhay natin. Kailangan natin tagapin si Kristo para sa kasiguruhan sa ating buhay. Hindi ko kayo dinidiskar sa simbahan ninyo. Patuloy sa simbahan. Kung anong simbahan mayroon kayo, patuloy kayo maglingkod. Kung anong reliyon na mayroon kayo, patuloy. Ang mahalaga, magkaroon kayo ng tunay na relasyon kay Kristo sa inyong buhay. Hindi katiyakan ang kaligtasan dahil may simbahan ka. Hindi katiyakan ang kaligtasan dahil may reliyon ka. Hindi po. Hanggat wala kang tunay na relasyon kay Kristo, sigurado wala kang kaligtasan. Kasi ang kaligtasan ay wala sa simbahan, wala sa reliyon, kundi na kay Kristo. Kaya sa gabi ito, nasa iyo kung paano tanggapin mo si Kristo. Kaya sa gabi ito, mga kababayan ko, pagunahan ko kayo sa panalangin. Kung guys yung tanggapin si Kristo habang kayo nakaupo, mataimtim na nakaupo, o hindi kayo sumunod sa panalangin ito, ariin yung personal na panalangin, ang panalangin ito sa gabi ito, bago po ako magtatapos na magbabahagi ng salita ng Panginoon. Panginoong Kristo, ako po ay makasalanan. Inamin ko po na hindi ko kayang iligtas ang ating sarili. At ako'y mapapahabak ng hiwalay sa inyo. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Ako po ay naniniwala na ikaw ay namatay at muling nabuhay. Umakyat sa langit at muling babalik. Tinanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Ako na po, manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-ingat po pabor sa ating mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga kababayan ko, Lord, ngayon ay naglalakbay sa Kapaskuhan. Ang iba ay papuntang Manila, ang iba ay papunta sa iba't ibang probinsya, iba't ibang lugar. Dalangin ko, Lord, ang iyong patuloy na pag-ingat, Panginoon, sa kalsada na makarating sa parunuran na ligtas at may kagalakan, Panginoon. Salamat, Lord, sa gabing ito, hindi aksidente, narinig namin ang iyong mensahe, O Diyos. Hindi aksidente ka namating, narinig namin ang iyong mga pulong, Ginoo, na nagpainugdom sa amo, O Diyos, na mayroong isang Kristo na isinilang, ipinanganak, upang kami ay magkaroon ng Kapaskuhan. Kaya nandito kami, Lord, sa gabi ito, lahat kami ay masaya sa panahon nito, dahil sa panahon na ng Kapaskuhan ito. Pero Lord, higit sa lahat na kami ay masaya sapagkat ipinanganak ang Panginoong Hesus upang kami ay mapawalang sala. Pinanganak si Jesus upang kami ay maligtas mula sa kapamakan sa kasalanan. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa mundong ito sa pamagitan ng iyong bugtong na anak hanggang sa kanyang kamatayan. Salamat, Lord, sa lahat ng mga tumanggap. Dalangin ko, Lord, ang patuloy na pagdumi at gabay sa kanilang buhay. Dalangin ko, Lord, ang patuloy na paglago sa kanilang buhay, Kristiyano, buhay pananampalataya. Salamat, Panginoon, na patuloy silang maging bukas ang kanilang puso't isipan sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Lord, maging ang aming barko, laging aming pagkasakyan ngayon, ang kapitan, ang lahat ng mga
nagtatrabaho sa barkong ito, Lord. Dalangin ko, Lord, na ang patuloy na pag-ingat at pagpapala, pabor sa kanilang buhay. Bali, Lord, ang iba sa amin ay may karamdaman, Panginoon. May mga naramdaman physically. Lord, dalangin ko, Lord, sa gabing ito ang kagaligan, Panginoon. Complete healing sa mayroong mga karamdaman sa gabing ito, Panginoon. Complete healing, Lord, sa kagaligan sa bawat isa na mayroong naramdaman sa kanilang katawan, Panginoon. Lalabas sila, Panginoon, uwi sa kanilang probinsya, uwi sa Panginoon sa kanilang tahanan na may kagaligan dahil sa iyong pangalan. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami nabigyan ng pagkataon na makapagbahagi ugat ng iyong mga mabuting salita sa aming buhay. Salamat, Lord, sa iyong patuloy na pagdumi at gabay sa bawat isa. At ito'y aming pinakatiwala namin sa iyo sa bawat araw ng aming buhay. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabing, ayan po, sa mapagpala at maligaya kapaskuhan po sa ating lahat. Beneficio po lahat.